Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas. Isa sa pinakamasarap na pangalan sa buong mga DDS vlogger. Siyempre, sauce pa lang ulam na. Boy Sardinas. Alright, magandang araw sa inyo mga babayan. Shout out po, no? Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. No, si Saldico nahuli na umano sa ibang bansa. My goodness! So, gano'n niyang totoo? Siyempre, panoorin nyo hanggang sa dulo. Papasok-pasok ka dito tapos hindi ka manonood hanggang dulo. Sasabihin nyo, fake news na naman. Siyempre, lahat ito may mga paliwanag, mga kababayan, mga kumare ko na mga magaganda at mapupulaan lips. Siyempre, yung mga iba dyan, nauunawaan nila yung mga video kasi tinatapos nila yung video tapos nagla-like sila. Yun! Alright, shout out sa inyo mga kumare, mga kumpare ko na mga laging nanonood ng ating mga video. Alright. Pensya na kayo, medyo may sipon pa tayo ha kasi alam nyo, nagbabagyo tapos dito ako sa bundok. Napakalamig, hindi kinakaya ng aking katawan yung sobrang lamig dito sa lugar ni Boy Sardinas, Boy Sarsa. O shoutout sa mga nag-uulam ng sardinas dyan dahil alam ko mga hirap na rin kayo. No? Ang ulam lang araw-araw sardinas. Pero siyempre napakamahal rin ng sardinas. No? At kahit mahal yan, isang sardinas, isang lahat ng sardinas kumakasya na sa isang pamilya. Dahil alam nyo naman, ganun talaga ang buhay. Ang masasarap lang kinakain, ang kumakain ng masasarap lang ay yung mga demonyong kawatan na magnanakaw ng kaban ng bayan. Ganun lang yun. O, di ba? O, yung mga kumare ko dyan, sa mga sir, na mga kumpare ko na laging ulam lang ang sardinas, ang hapon sardinas. O, pagka medyo may sweldo, nakakapag-ulam ng manok. O, pero karaniwan talaga, ang ulam lang ng mga kababayan natin sardinas. Di ba? Ang pinamimigay lang ni Bongbong Marcos, sardinas. O, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo ako makakalimutan kaya subscribe na kayo, Boy Sardinas. At nasa dulo ng video kung bakit ako tinawag na Boy Sardinas. Alam ng mga subscriber ko yan kung bakit ako tinatawag na Boy Sardinas. So, ganito na mga babayan, simulan natin ang ating balitaktakan. Ready ka na ba? So, mga babayan, dito sa video na to pag-uusapan natin ang nahuli daw umano si Saldico sa ibang bansa. My goodness! No? Siyempre, dapat tapusin nyo ang sa dulo na to para maunawaan mo kung ano to. Okay, dahil sa pagsasabwatan ni Saldico at Romualdez. Si Romualdez, damay din to sa mga kasong kakaharapin ni Saldico. Ngunit sa kabila po ng lahat mga babayan ay yung pagpoprotekta ng mga demonyong kawatan na mga nag-iimbestiga dyan sa hearing, lalong-lalo na, di ba? Kitang-kita nyo naman kung sino nagpoprotekta dyan. Alam nyo naman na kung sino, di ba? Puro sila hearing ng hearing, pero ayaw nilang ipatawag si Saldico. Meron lumabas na isang na matapang si Senator Marcoleta ang lumalabas na matapang na hindi siya natatakot umano kay Romualdez at kay Saldico. Alright. So sa kabila ng lahat ng mga ganito mga babayan, dahil si Saldico ay ayaw pong umuwi, ay naku, ayun nata, hinuli na yata siya. Yata lang yan na may question mark yan, panoorin nyo hanggang sa dulo. Di ba? Dahil sa kabila ng kanyang pagtatago sa ibang bansa, bumili lang nga ng isang napakagandang bahay, isang condominium sa Paris, sa France, 'di ba, na nagkakahalagatan ng 200 million sa pera natin. Kita nyo kung paano gumasta ng pera ng taong bayan. Pinababayaan niya na ang mga flood control na mga kanyang mga proyekto na iniwan niya na. Sabi nga sacrifice. Tangina mo, sinacrifice daw niya yung kanyang pag-alis, pagbaba ng pagiging congressman. Ay sacrifice na lang daw niya po kaysa na po magtalo-talo dito. Putang inang yan. Ang sacrifice sinakripisyo mo ang mga buhay ng tao na mga nalulunod sa flood control na pinaggagawa nyo. Putang ina. Hindi ba? Kukuha kayo ng mga proyekto. Gagawin nyo ghost project. Kaya pala nakakabili ka ng mga aeroplano. Hindi pa ka bumagsak pagkakasama mo yung pamilya mo. Sumaya sa aeroplano binili mong galing sa taong bayan na pera. Saan bumagsak na lang yan. Punyeta. Hindi ba? Wala kayong kwenta, wala kayong konsyensya. Biruin nyo, sinacrifice mo ang buhay ng mga kababayan mong Pilipino. Ginawa nyo ghost project. O di ang daming nalulunod, ang daming mga nasisirang bahay, ang daming mga ari-arian na mga nasisira, mga sasakyan, mga grocery na mga pinag-iipunan ng isang pamilya para magkaroon sila ng negosyo. Ayun, inanod ng baha, kunyeta. Mga baboy, baka. Hindi ba? Dapat lang talaga makulong. Itong mga demonyong kawatan na to, mabulok sa kulungan. Siyempre, mga babayan, mayroong nagpuprotekta. Sino ba ito? Hindi ba? Sa panahon lang naman talaga ni Marcos kung bakit ito nagkaganito Hindi ba? Kung walang commander-in-chief, hindi po, kung si Bongbong Marcos po, siyempre siya yung commander-in-chief. Sa 3 taon ng kanyang pamamalaging bilang Pangulo. Hindi magkakaganyan yan kung siya ay
matinong commander-in-chief. Sa isang buong bansa, siyempre ikaw presidente, ikaw commander-in-chief, tapos sasabihin mo ikaw ang may pakana para maanuhan niyang mga demonyong kawatan na yan, ikaw pa ang naging hero. My goodness. O ito, panoorin niyo to mga babayan, panoorin niyo to. Ipinasabina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Saldico para pondohan ang mga kinikwestyong proyekto. Informant na nagbigay po sa atin ng litrato, actually video. Labas po ng bahay, Congressman Saldico, dito po nearby sa may Pasig area. So yan po, nakita nyo ay yung mga inaalis sa bahay. Tungkol kay Congressman Saldico about air assets. Diba? Ngayong linggo, naging sentro ng usapan ang dalawang pangalan na malaki ang impluensya sa politika, si Saldico at si House Speaker Martin Romualdez. Lumabas ang kanilang pangalan matapos magbigay ng pahayag ang isang dating sundalo na nagsabing siya mismo ang naghatid ng maleta na puno ng pera. Ang maleta raw ay dinala sa bahay ni Romualdez at sa isang hotel na inuugnay kay Saldico. Mabigat ang paratang na ito dahil kung totoo ito, nagpapakita ito ng malinaw na transaksyon na may kinalaman sa pera. Ngunit kung hindi naman mapapatunayan, malaki ang pinsala nito sa pangalan ng dalawang mataas na opisyal. Ang tanong ngayon, gaano nga ba katibay ang testimonya ng dating sundalo at bakit lumalaki ang panawagan na ipatawag at imbestigahan sila? So ayun, napanood nyo mga babayan, no? Di ba? Yung subpina ay naka-ready na. Susupinahan tong si Saldico. Kasama itong si Romualdez. Pero sa dulo ng video, kung yung tulad ng sinabi ko sa inyo, nahuli na ba itong si Saldico? Siyempre sa dulo pa ng video yon. Ngayon, susupinahan daw itong mga demonyong kawatan na hindi talaga kayang tinagin na maipatawag. Sa kapal talaga ng muka, sacrifice na nga lang sinabi, di ba? Kita nyo naman natin, isang vlog natin. Sinakripisyo na lang daw niya yung pag-alis niya. Katulad ni Martin Romualdez, di ba? Sinakripisyo na lang yung kanilang mga posisyon para hindi na magkagulo. Siyempre, nasakripisyo ko na lang kaysa naman ako ay protektihin dyan at interviewin about sa mga pondo. Siyempre, ang dami ko ng pera. Bahala na kayo sa buhay nyo. Limpak-limpak na salapi, bulto-bulto mga pera nasa akin na. Tatagal, kahit hindi na ako kahit hindi na ako tumagal sa pwesto ko na yan, sobrang dami ko nang nanakaw sa taong bayan. Tama na to, nakukusensya na ako. Ganun siguro yung mga sinasabi nitong mga demonyong kawatan na to, no? Si Saldico sa kasi Romualdez. Kita nyo? Ito naman mga yung mga ginamit na mga kontraktor, Diskaya, yan, kinuha na yung kanilang mga sasakyan. 'Di ba? Kita nyo, akala nyo walang katapusan yung kaligayahan ng isang tao na nakakuha ng mga kayamanan sa hindi magandang paraan. Kita nyo? Noong una, dati masaya sila pero dumarating din ang panahon na nakakarma rin sila na dating sobrang saya, ngayon sobrang lungkot na maghihimas rehas din ng kanilang mga magulang. Yung kanilang mga anak na dati ay natutulog sa salapi, ngayon ay wala na silang sasakyan na milyon-milyon ng halaga. Di ba? Nakakaya sa kanilang mga classmate. Kaya kayo, mga demonyo kayong mga kawatan, susunod na mga nagkaroon ng mga project, gawin nyo naman. Hindi ba kayo naaawa sa mga taong bayan na dito naman din kayo nakatira? Hindi ba? Mapapalitaan nyo yung mga ginagawa nyo, nasisira, walang bakal, walang semento, putang ina nyo. Di ba? Wala talaga kayong wala kayong awa. Ang gusto nyo na lang, kayo lang ang makinabang sa pera ng taong bayan. Kayo lang ang yumaman. Putang ina, lahat na pwede tayo magmura dito. Syempre, pag ganitong usapan, pera ng taong bayan, dapat magalit ka. Putya. Isang kisap mata lang na ulan, napakagrabe ng baha. At nababalitaan ng libo-libong flood control ang kailangan pang imbestigahan. Matagal pa to. Wala nang usapan sa ikaganda pa ng Pilipinas. Matagal-tagal pa tong usapan na to. Okay lang yan kahit matagal pa dahil kailangan natin bantayan itong usapan na to na hindi pwedeng hindi ito manitigil hanggat walang napapakulong mga babayan at walang maisosole na pera na mga kinuha ng mga demonyong kawatan. Kasi isang video ko mga babayan yung yung 300 billion isosoli ni Diskaya. Ito, panoorin niyo sa isang vlog ko na yon. So kaya ito, panoorin natin mga babayan. Ito ba? Totoo ba
Totoo ba at legit ba na si Saldico ay nahuli na nga ba sa ibang bansa? O eto, panoorin nyo itong isang clip pa. Ayon sa ulat, 11 folder ang iniabot na naglalaman ng mga detalye na maaaring magamit bilang basehan sa mga kaso. Nandito raw ang ilang dokumento na nagpapakita ng maling paggamit ng pondo at may posibilidad na magamit ito bilang patunay ng falsification para makasingil ng pera sa mga proyektong hindi naman natapos. Ang malinaw na pahayag na ito ay nagpapakita na seryoso ang Senado sa pagbigay ng lahat ng impormasyon na kailangan ng mga ahensya tulad ng DOJ. Sa puntong ito, mahalaga ang ugnayan ng Senado at Department of Justice. Mismong ang DOJ ay humihiram ng mga dokumento para magamit sa kanilang investigasyon. May kasunduan raw na kahit hindi na ipaalam sa Senado, automatiko nang ibibigay ang mga papeles kapag hiniling ng DOJ. Ang ganitong sistema ay nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang sangay para hindi maantala ang mga kaso at para tuloy-tuloy ang pag-usad ng investigasyon. Ngunit hindi lang dokumento ang mahalaga rito. Usap-usapan din ngayon ang posibilidad ng mas mahabang pagdinig sa Senado. Maraming proyekto, lalo na ang flood control projects, ang kailangan pang suriin. Libo-libo raw ang bilang nito, kaya hindi agad matatapos ang mga hearing. Sinabi rin ng mga senador na ang Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy hanggang may lumalabas na bagong impormasyon. Ang kanilang batayan ay malinaw at yun ay ang sundan ng lahat ng ebidensya kahit pa saan ito manggaling. Ngunit may mabigat ding bahagi ang prosesong ito. Hindi madali para sa mga senador na marinig ang pangalan ng kanilang mga kapwa-opisyal na naiipit sa mga aligasyon. May mga kasamahan silang matagal na nilang nakatrabaho, ngunit lumalabas ang pangalan sa mga testimonya ng mga resource person. Para sa ilan, ito ay mabigat tanggapin, ngunit bilang bahagi ng Senado, hindi raw sila maaaring pumigil sa sinuman na magbanggit ng pangalan. Kung pipigilan daw nila ito, masisira lang ang mismong layunin ng investigasyon. Kasabay nito, umalis na rin sa pwesto si Congressman Saldico. Dahil hindi na siya bahagi ng mababang kapulungan, wala na umanong tinatawag na interparliamentary courtesy na makakapigil para ipatawag siya ng Senado. Ibig sabihin, bukas ang posibilidad na padalhan siya ng imbitasyon o supina para magpaliwanag. Kung hindi siya sisipot, maaari itong humantong sa mas mabigat na hakbang gaya ng contempt order at warrant of arrest. Ngunit bukod sa mga pangalan at posibleng pagdinig, hindi rin maitatanggi ang tensyon sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. May mga hindi pagkakaintindihan tungkol sa tamang proseso ng pagpapadala ng imbitasyon at kung paano ito dapat idaan. Para sa iba, dapat diretso ang pag-imbita sa isang kongresista. Ngunit para naman sa ilan, dapat idaan pa rin ito sa kanilang institusyon bilang tanda ng respeto. Sa huli, malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang mga usapin. Habang lumalabas ang mga bagong ebidensya at pangalan, lalo ring lumalalim ang diskusyon. Ang tanong ngayon, sa haba ng proseso at bigat ng mga paratang, handa nga ba ang mga mambabatas na tapusin ang laban na ito hanggang sa dulo, kahit kapalit nito ang sariling relasyon nila sa isa't isa? Ikaw? Ano sa tingin mo? Yon, sureball ka ba, Mare, na natapos mo yung video, yung clip video? Sigurado ka ba? Sabihin mo, fake news na naman. Dahil kung umabot ka sa video na to, yun pala mga babayan, yung subpoena, no, ikakasa pa lang dito sa dalawang demonyong kawatan. So, syempre, pagka hindi ka umaten sa subpoena, ay magkakaroon ka ng warrant. Pagkating ng warrant at ay hindi ka pa rin sumisipot, alam mo meron ka ng warrant, diyan ka pa lang pwedeng hulihin kung nasaan ka man. Pwede ka ng palibutan ng pulis, pwede ka ng i-entrap para mahuli ka at makulong ka na kaagad. Kasi dapat, huwag mong papaabutin Saldico o Romualdez na magkaroon kayo ng warrant. Pag meron kayong mga subpoena na dinala sa inyo, puntahan nyo, paliwanag naman kayo, mga punyeta kayo. Paliwanag nyo yung mga pera. Kita nyo, nandyan, 11 na mga papeles, no? Ano ba yun? Mga folder. Nandyan, yan ang naglalaman. Biruin mo. Yan po yung mga babayan. Yan dapat ang mga ebidensya. Di ba? Grabe, no? So, darating pa rin ang panahon, magtatagumpay pa rin po ang taong bayan. At yung mga demonyo, mga kawatan na yan ay
ay mapamagihimas rehas din yan dahil magtutulong-tulong po ang taong bayan na manalangin na itong mga pamilyang ito ay magbayad sa kanilang mga pinaggagawa sa taong bayan na hindi man lang sila nakonsensya. Nakita nila yung mga tao, mga pamilya na inaanod ng baha na wala man lang silang tawag dito konsensya na gawin, no? Dapat ay gawin natin tong proyekto na to dahil kawawa yung mga babae natin. Dapat ganun yung mindset nyo eh. Ang mindset nyo, putang ina nyo, nakawin ang pera ng taong bayan. Ubusin. Ubus na nga eh. Di ba? Nagpunta nga si Bongbong Marcos sa Cebu. Tangin na, meron daw isang doktor mga babayan, no? Nangihingi yung mga volunteer, nangihingi ng isang food pack. Putang ina yung DSWD hindi binigyan. Mamaya na lang daw ho pagdating po ng Pangulo. Gutom na yung volunteer. Demonyo talaga mga DSWD na to, no? Mano pinagbigay, pamimigay din naman sa mga mahihirap yan. Punyeta kayo. Wala namang sweldo. Gutom na nga, nahihilo na nga yung tao. Hindi nyo pa binigyan, kahit isang food pack lang. Nung dumating pa daw yung Pangulo, after 1 hour, saka pa lang po namigay. Tapos nung umalis na yung Pangulo, si Bongbong Marcos, tinigil na rin yung pamimigay. Punyeta kayo. Pakitang tao lang to mga demonyong ito. Di ba? Kita nyo yung mga garapal talaga, no? Grabe. Pakitang tao. Ayan, tama lang yung mga ginagawa nyo mga babayan. Pagka may mga nakikita kayo na mga kawani ng mga gobyerno na gumagawa ng hindi maganda, i-video nyo. Pakita nyo sa taong bayan. No? Lahat naman tayo may cellphone. Pag hindi nyo nagustuhan, video nyo. Ilagay nyo sa social media. Karapatan nyo yan. Karapatan ho natin yan na mag-report sa bawat isa sa ating mga Pilipino. I-report nyo. O, pag nag-trending yan, pahiya siya. Di ba? Biruin mo, food pack, pamimigay mo yan, tapos babawalan mo pa. Abangan nyo, sa susunod na video natin yun. Kaya, sa mga boss natin na barateros, yun, reaction na natin yun. So, ganito mga babayan, kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like. Yan, kita nyo, kung natapos nyo po yung video, yung si Saldico ay nahuli na ba sa ibang bansa? So, hindi pa pala. So, meron pa pala siyang subpoena. So, siyempre, soon, yan ang mangyayari. Mahuhuli din siya. Kasi hindi naman siya umaattend ng mga hearing. Pag nasubpinahan siya at ay hindi pa siya nagpapakita, warrant of arrest para kay Saldico. Hindi ba? Damay din yan. Itong si Romualdez. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat ay walang mapapakulong. Nandiyan pa naman sila, Senator Marcoleta na aalalay at tutulong sa atin para yung hustisya ay ating makamit. So yun, magandang araw sa inyo mga babayan. Kung anong oras mo ito napanood, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo at sa mga sumusuporta. At kung nakalike ka na, shout out po sa iyo, kumare, kumpare ko ng mga magagandang mga subscribers ko dyan. Maraming salamat po. See you soon on my next vlog. Thank you. Bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas sa dulo? At yung napakagandang kanta, ipapalabas ko po rin dito. At shout out din kay Abante. Abante, ito ba yung gusto mong imbestigahan na flood control sa Davao? O panoorin mo to, punyeta ka. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.